Humihingi ng pahintulot yung isang Ola na nag-text sa akin kung pwede na raw ba akong i-post sa FB kasama ng aking mga selfie at mga valid ID at yung mga kasinungalingan daw na ginawa ko dun sa Ola na yon, na in-scam ko raw sila, niloko ko raw yung kumpanya nila, as in. So, nag-text sa akin, pakita ko sa inyo dito sa video ito at kung ano yung mga magiging advice ko sa inyo kung sakasakali nakaka-receive kayo ng mga ganitong klase ng teksto. Panoorin nyo ang video ito. Alright, magandang araw po sa inyo mga kadyani. Muli, maglalambing lang po ako sa inyo at patuloy na magpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel. At maglambing ako sa inyo na paki-follow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at natulungan kayo ng video ito, ay paki-like na lang po. Share nyo na po at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga usapang online lending apps at mga ginagawa nila mga kabulastugan. No? So yun nga. Eto, pakita ko sa inyo yung text sa akin. Ito siya. Humihingi lang po kami ng pahintulot sa iyo na kung pwede na ba namin i-post sa FB yung ginagawa mo sa amin kasama yung mga screenshot ng kasinungalingan, selfie at mga valid ID mo nung nangutang ka pa lang dito para malaman din nila kung ano yung mga ginagawa mo. Maraming salamat po. So nagpasalamat siya, thank you at welcome. Umira naman yung kalokohan nyo, no? So ito, isang Ola lang naman tong alam kong laging gumagawa sa akin ito. Halos same number lang din yung ginagamit nila. Kaya alam na alam ko kanong Ola ito. Ito yung pinel ko na report doon sa PAOK. Okay? Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung anong Ola yan. But still, itong Ola na ito, nung I research din. Kasi I try lang to eh. Nag-try lang ako rito dahil sa mga text nila na offer or something para i-review ko lang sana at hindi para mangyari ulit sa akin yung mga harassments na ito. Okay? Kaya try ko saan siya i-review kung okay ba siya kahit sa mga text offers. Kung talaga ba yung legit na kung ano yung offer nila, yun ang ibibigay. Then, after that, nangyari yun nga, sila yung unang-unang lumabag ng rights kung saan yung tinatawag na the Truth in Lending Act. Yung ika nga ay yung act na yun, yung batas na yun, ay hindi naman nila sinunod. They just disburse an amount na hindi naman in-explain sa akin kung bakit ganun na lang yung natanggap ko na halagang 500 na lamang sa offer nila na 1,000 pesos in just 7 days. Okay? Walang in-explain na magkano yung processing fee, miscellaneous fee, raise fee, o kung ano mga fees na ay nilalagay nila dyan na halos kalahati na ng loan mo, di ba? So, ba naman kasi loko-loko yung natanggap ng gano'n, 1,000 ang offer sa'yo, bibigyan mo ko 500. Palagay mo ba tatanggapin ko yun? Hindi naman, di ba? Naintindihan ko pa siguro kung yung 1 month mo umabot ng 500 per month. Kasi sabi mo 50%, kaya maintindihan ko pa dahil galawan naman talaga ng mga loan shark yun. Pero ito matindi. 7 days kalahati na halos yung utang mo, di ba? Hindi ako nagpipindot ng submit. They just notified me na ang sasabihin lang nila is just wait for a call or a text messages kung ako ba'y approve doon sa kanilang loan at ako ba'y pumapayag din doon sa kanilang loan offer na ganun ang kalaki ang ibabawas. Walang ganung usapan. Okay, maliwanag And then, umabot na nga ng 7 days. Pagdating ng 7 days na due date, nag-harass na agad na pupunta na raw sa bahay namin. May kasamang field collector at may kasama raw attorney at mayroong kasamang law officers na which mean yung law officers, ibig sabihin yung mga police. Yuri mo ka lang yung 500. Papadala kayo ng attorney. Kung di ba naman kayo sandamak-dakan bobo talaga, no? Sorry for the word, pero yun yung legit na nakikita kong pwede ko sabihin sa inyo sa katangahan na ginagawa ninyo. Sa totoo lang, sa kasyungahan na ganyan. Then, eto na, explain ko sa inyo. Pagka kayo nakakaranas sa mga ganitong klase ng mga harassment text, kung hindi nyo kaya, it's better na magpalit na lang ng SIM. Wala namang kaso yun. Kung mahina loob nyo, hindi kayo katulad ko na tinatawan-tawanan ko lang to, no? Actually, itong pag-post din nila,
dagdag ebidensya to once na tumawag sa akin yung PAOK. Ang dami ko ng ebidensya ngayon, di mas lalo silang mababaon just in case. Kasi yung pag-report ko, paalala ko lang mga kadyani, hindi yan basta parang bibili lang tayo ng suka sa tindahan. May due process po yung kanilang gagawin. Pag-aaralan din nila kung saan ba sila nakapupisina, kung saan lugar sila nakapwesto, dahil etong ulan na ito wala sa SEC o wala sa CIC. Means illegally operating, di ba? Yun lang po yun. Kaya nga sabi ko sa investigador, wala sila sa SEC, chinek ko, dinoble check ko lahat, wala. And then still operating using the text links na kung saan nila nakuha, hindi ko alam. Basta ang alam ko, nagre-review ako ng mga OLA at kung ano-ano yung mga tatanggap ko rin mga text ng mga loan offers. Di ba? So, naging sabihin nun, pinamimigay nila yung mga number natin. Okay? Lilinawin ko lang. Ganun po katindi yung ginagawa ng mga yan. Tapos ngayon, ako yung sasabihan ng kasinungalingan na nangungutang ko sa kanila, which is, kaya kong baliktarin once na ma-read sila at magharap kami sa hukuman. Okay? May mga ebidensya ako ng ganyan. Lahat ng transaction namin, nandyan sa cellphone ko, naka-screenshot. I have all the evidence. Kung sakasakaling dumating sa puntong ma-read sila at tawagan ako ng PAO para ibaong ko ng gusto yung mga ganitong klase ng mga OLA. Yun yung dahilan kung bakit ako nagre-report. Para mabawasan itong mga coups sa mundo ng mga nagpapautang na may sarili ring mundo ng paniningil. Okay? Kung tama lang naman yung proseso nila ng paniningil kahit yung 500. Pero actually, yun na binayaran ko rin yan. May kasamang interest na nakapaloob sa SEC, yung 15%. Also, kung 555 po yung aking natanggap, yun lang po yung binalik ko sa kanila after a month. Kasi palag-desisyon sila, palag-desisyon din ako. Ganun lang po kalakas ang loob ko. At binagbigan ko para sa memo na 15% per month na dapat mo bayaran doon sa isang lending company, na online lending company. 15% po. So, binayaran ko siya ng 640 something like that. With 15% na yun, yung 555 na yun, with 15%, umabot ng 640 po yung binayaran ko. Binigyan nila ako ng April 1, binayaran ko sila ng May 1. Ganun na po labanan dyan. Kung sinasabi ko nga sa inyo, kukupalan lang ang labanan, mas kupal ako sa kanila. Ganun ako. Hindi ako yung, kasi sabi ko sa inyo, kung mahina loob ninyo, please don't try to make a loan, to have a transaction with this kind of online lending apps na loan shark, at darating yung araw na babalusabasin ka, ipopost ka sa Facebook. Ako ilang beses na ako na-post sa Facebook, okay? Una, yun nga, yung hanggang ngayon nakapost pa rin doon sa FB. Then, the second one is yung araw ng kasal ko. Biro mo, araw ng kasal ko, pinost nila. Scammer daw ko kasama yung mga bisita ko dito sa bahay. Ganyan katinya. Pero yung pangalawa na yun, no, sabi ko, nakikipagsagutan talaga ako ron. Sabi ko, sige, post mo yan. Lahat yan i-screenshot ko. Then, I report it to the PNP, anti-cybercrime pa yun. Okay naman yung investigador, tutulungan ako. Magtulungan lang kami. But the problem in that time, okay, naging mautak din yung agent. Hindi na ako nire-replyan. Siguro mga isang buwan, kulang-kulang isang buwan, bago siya nag-reply. Matunog to eh. Ang galing na ito eh. Masyadong matalino, masyadong tuso. Eh, syempre ako naman, kampante na, akala ko titigil na. May pautay-utay pa rin na pag-message at harassments pa rin sa akin. Kaya tawanan ko na lang. Totoo lang. Post ko ulit para madagdagan niya kaso ulit. Pag binilig kita rin, sigurado ka na. At yun ang nangyari. Isinuturin niya sa akin. Kaya don't entertain this kind of text messages sa inyo, sa mga messenger ninyo, sa mga emails ninyo, kung nakakatanggap kayo ng ganyan. I-deadman nyo lang, ignore nyo lang. Huwag yun napansin. Pero, kung gusto nyo i-report, you can report it. Pero kung nasa probinsya kayo, no, at medyo malalayo din yung mga regional anti-cybercrime unit dyan sa lugar ninyo, I guess baka mahirapan kayo, try to email the PNP na lang. At susubukan natin i-share sa mga susunod na video yung mga email nila, kung saan kayo pwede mag-report through email na lang, kahit di kayo makapunta sa mismong office. Okay? Try natin dyan. Para makatulong naman ako sa inyo kung sakaling gusto nyo mag-report. So, sana nakatulong ang video ito. Please, pakipollow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.